Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Motoforce Alfonso. So bumalik tayo mga kabiyahe dito sa Motoforce dahil sa isang request. I-review daw natin ang isang Pantra motorcycle ni Motoforce, which is ito yung Motoforce Pinoy 125. So mga kabiyahe, tara, let's go. So mga kabiyahe, ito nga si Motoforce Pinoy 125. Ang cash nito mga kabiyahe ay 39,000 pesos. Ayan, sa cash po yan. Sobrang mura na niya mga kabiyahe. At kung kukunin natin ito ng installment, magda-down dito ng 3,400 pesos. Ayan, yan lang po ang down natin. At kung kukunin natin ng 36 months o 3 taon, may babayaran lang po tayo ng 2,097. At kung kukunin naman natin ng 2 years, meron lang tayo ditong babayaran na 2,676. Ayan, napakababa ng kanyang monthly. At sa isang taon naman, 4,413 pesos. At ito po ay nagbibigay rin naman ng 200 pesos sa kanyang rebate. If updated po kayo sa pagbayad sa kanyang monthly. So mga kabiyahe, ito nga si Motoforce Pinoy 125. Request ito ni Sir Carlo Bandoha. Ayan, shoutout sa iyo sir. Ito na po yung inyong request na si Pinoy 125 ng Motoforce. Kulay nito mga kabiyahe ay kulay pula at dito sa kanyang baba ay silver. Ito yung kanyang fender at ito ay metal. Dito naman sa kanyang taas, ito yung kanyang cowling. Ito ay 125cc Pantra motorcycle. Ayan. At yung kanyang engine, ayan, napakalinis ng kulay dahil silver siya mga kabiyahe. Ito, may nakasulat dito na Pinoy 125. Sa may bandang ulihan, dahil nga ito ay Pantra motorcycle, ito na ang ini-expect natin dito na itong napakalaking bracket niya dito na pwede natin gamitin ito sa panghabal-habal dahil ito nga ay pwedeng lagyan ng top box dahil napakataba ng kanyang tube na ginamit. Itong unit na ito mga kabiyahe ay isang Pantra motorcycle nga. Ito ay pang negosyo, pang service, kahit sa anong gamit natin ay pwede. Pero ito ay naka-carburetor pa. At higit sa lahat mga kabiyahe, sa isang Pantra motorcycle, ito na siguro yung nakita ko na napakamura ng presyo niya. Ito yung kanyang headlight, bulb type ang ginamit niya dito. At ano ito, glass, hindi ito plastic mga kabiyahe. Yun nga, pagdating dito sa kanyang fender, ito ay metal at kulay silver. At gumamit siya dito ng telescopic fork. Ito yung kanyang inner tube. Dito sa baba, yung kanyang outer tube ay silver pa din. Ito naman yung kanyang gulong. At ang sukat niya ay 2.75 by 17. At ito po ay naka-scope o naka-rayos. At naka-tube type ito mga kabiyahe. Ito nga yung kanyang engine na napakalinis tingnan. Ayan, kulay silver. At itong butas na ito, yan yung nilalagyan natin ng bolt para pag linagyan natin ng sidecar. At ito naman yung kanyang exhaust na naka-chrome. Medyo ingat lang tayo dito mga kabiyahe sa kanyang exhaust dahil wala siyang heat guard. Ito, meron siya ditong kick starter. At litaw na litaw yung kanyang karburador. So, delikado rin ito para baka ito ay nakawin. Isa ito sa mga nawawala. At pagdating naman dito, ayan, ito yung kanyang chassis o yung swing arm na makapal din ang ganyang ginamit. At ito yung kanyang foot brake na naka-chrome din siya. So napakalinis tingnan itong unit na ito dahil halos puro chrome at silver ang ginamit sa kanya. Kaya naman malinis yan tingnan. At pagdating dito sa likuran, ayan, ito naman yung kanyang gulong na may sukat na 3.00 by 17 at mas malapad ito kaysa doon sa unahan mga kabiyahe. At naka-spokes din, yung braking system niya mga kabiyahe ay mechanical drum brake, ayan, at naka-dual shock absorber tayo dito. Pero may nakaabang ito mga kabiyahe na mga ganitong bolt, ayan, para dito yan. Pag linagyan natin ito ng sidecar, gagawin natin 4 ito para yun yung advisable sa unit na ito pagka linagyan siya ng sidecar. At ito naman yung ating tapakan para sa ating mga pilyon. Ito naman mga kabiyahe yung kanyang signal light. Ayan, square siya at kahawig niya yung ano o kagaya ng
signal light ng Honda. At ito rin yung kanyang taillight na parang Honda rin yung kanyang taillight. At bulb type ang ginamit nila ditong ilaw. At dito naman nakalagay yung ating license plate at yung kanyang fender na metal din yan mga kabiyahe. Dito sa kanyang turn signal mga kabiyahe, meron siyang bracket dito sa taas. Hindi siya tatamaan ng ating mga pilyon. Pag nasagi man siya, hindi siya tatamaan gawa ng meron siya ditong depensa. At dito sa kanyang kadena, ayan, malaki rin yung nakakabit. At yung kanyang sprocket, meron din siyang chain cover. Ayan, plastic ito mga kabiyahe. Ito yung kanyang side stand, mahaba. At yung center stand niya. Ito naman yung shifter. Ayan, chrome din yan. At ito yung starter niya. Ito naman yung fuel controller niya mga kabiyahe. At ito naman yung kanyang upuan. Same din kay Honda. At maganda yung kanyang foam. At may pa-belt pa siya dito sa gitna. At naka-partition yan sa kanyang rider at sa pillion. At ito naman ang appearance ng kanyang tangke. Ang laman ng gas nito mga kabiyahe inaabot ng 10 liters. Itong si Motoforce Pinoy 125. At ang bigat nito, walang langis at walang gas. Inaabot siya ng 100 kilograms. Ayan. At ito po ay naka-single cylinder at carburetor. Pagdating naman dito sa kanyang handlebar, ayan, dito sa kanan, malambot yung throttle, yung preno sa unahan, may equip din siyang hazard, may on and off, at on and off ng kanyang headlight, at meron din tayo ditong electric starter, ayan. Pagdating naman dito sa kaliwa, ayan, dito natin makikita yung turn signal, busina, ito, busina, at yung high and low beam natin. At dito naman yung ating clutch. Pagdating naman dito sa kanyang instrument panel, ito ang makikita natin dito. Hindi ito naka-activate mga kabiyahe, kaya hindi ko kung ano lang ang makikita ko dito sa instrument panel niya, yun na lang ang masasabi natin. So dito meron tayo ditong RPM, o meron din tayo ditong kilometer, kung ilan na yung tinakbo natin. Yung turn signal, ayan, left and right. Yung ating neutral meron, at saka yung ilaw. So yun lang yung nasisilip natin dito sa kanyang instrument panel mga kabiyahe. Ito rin naman yung kanyang ignition switch. Ayan. So yun mga kabiyahe, bago tayo magtapos, ako po muna ay magpapasalamat sa buong team ni Sir Rolando Senya, branch manager nitong Motoforce dito sa Alfonso, at si Ma'am Michelle Ignaco. Yan po yung nabutan natin dito, at siya po yung nakapagbigay sa atin authorize para makapag-vlog dito sa outlet nila. At shoutout na rin po kay Sir Handyman. Ayan, shoutout po. Renz TV 10. Ayan, shoutout po. Ronald Alan Salon. Ayan, shoutout. Stylist Rain. Shoutout po. Andrew Cruz. Shoutout po. At kay Sir Carlo Bandoha. Yan po, siya po yung nag-request ng motorsiklo na ito na i-review daw natin, which is ito nga yung Motoforce Pinoy 125. Hanggang sa muli, kita-kits, behind the prank. God bless.